Bago pa man magsimula ang panibagong NBA season, nahaharap na sa kamalasan ang Memphis Grizzlies dahil ang kanilang second-year forward na si JJ Jackson II ay nagkaroon ng foot injury na mangangailangan ng operasyon. Ayon sa mga ulat, naglalaro si Jackson sa labas nang maganap ang injury habang nagko-contest ng layup at naglanding ng awkwardly. Malaki ang epekto nito para sa Memphis mga tropa lalo't nakaranas din sila ng maraming injury noong nakaraang season. Kakaunti na ang kanilang roster noon at ngayon kahit bago pa man magsimula ang season, ang injury ni Jackson ay isang malaking pagsubok. Si Jackson na noong una ay may two-way contract sa Memphis sa kanyang rookie season ay nakakuha ng standard 4-year deal dahil sa kanyang magandang performance. Sa 48 na laro kasama ang Memphis ay nag-average siya ng 15 points at 4 rebounds sa loob ng 26 minutes na playing time kada laro. Gumawa rin siya ng average na 6 3-pointers bawat laro na may 35% shooting na accuracy. Dahil sa kanyang injury ay inaasahang hindi muna makakasali si Jackson sa pagsisimula ng panibagong NBA season. Former assistant coach ng Lakers na si Phil Handy sumang-ayon naman sa mga sinabi ni Dwight Howard na maari nga daw sanang nanalo ng back-to-back championship ang Los Angeles Lakers at may pagkakataon pa daw sana silang makipaglaban sa ikatatlong championship nila. Higit pa dyan ay nabuhag daw ni Rob Pelinka ang potensyal na dynasty ng Lakers. Kaya hindi lang pala si Dwight Howard mga tropa ang nanghinayang sa kanilang roster noong 2020. Lalo at kasalanan nga daw ni Rob Pelinka kung bakit nasira ang kanilang championship roster. Hindi daw kasi nito ginamit ang kanyang kapangyarihan para mapanatili ang kanilang mga players. Kaya nung summer ng 2020 ay nagpaalam na sila Avery Bradley, Danny Green, Rajon Rondo, JaVale McGee, J.R. Smith at itong si Dwight Howard. At kinuha naman ng Lakers sila Marc Gasol, Montrezl Harrell at Schroeder bilang upgrade. Pero imbes na maging contender ang team ng Lakers sa sumunod na season, ay nagtapos lang sila bilang pangpito sa Western Conference. Tinalo naman sila ng Phoenix Suns sa first round ng playoffs. Nabagamat nakarating ang Lakers noong 2023 sa West Finals ay hindi na naibalik ng Lakers ang dati nilang lakas sa kanilang team noong 2020. Pero kung napanatili lang sana ni Rob Pelinka ang kanilang championship roster ay malaki ang chance na nanalo sila ng back-to-back championship. Samantala dito na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumapayag na nga na ang Portland Trail Blazers na kunin si Rui Hachimura. Kung meron man nga isang team ngayon sa Western Conference na inaasahang babagsak sa standing sa darating na bagong season, ito nga ay walang iba kundi ang Portland Trail Blazers. Since halos wala rin naman nga silang binago sa kanilang lineup ngayong off-season. Ngunit hindi na rin naman nga ito nakapagtataka since sa simula pa lamang ay balak na nga ng kanilang team na mag-rebuild ng kanilang lineup. Sa katunayan, base nga sa kalalabas pa lang na balita ng isang NBA insider, balak nga ng kanilang team na ipamigay ang halos lahat ng kanilang mga players bago man sumapit ang trade deadline next season upang sa ganon ay makakuha nga sila ng mga bagong players. At kabilang nga sa mga players na target nilang makuha ay si Rui Hachimura mula sa Los Angeles Lakers. Para nga sa inyong kalaman mga tropa, nag-average nga si Hachimura last season ng 13.6 points sa kanyang 42.2% shooting sa 3-point line, na malaki ang maitutulong sa Portland Trail Blazers. Kaya dahil nga dyan ay malaki nga ang posibilidad na isa si Hachimura sa mga manlalaro na hihingiin ng Blazers mula sa Lakers kapag inalok na dito si Jerami Grant bago man sumapit ang trade deadline sa darating na Pebrero.